Eto, alamin natin ang sitwasyon sa sektor naman ng mga mangingisda. Si Ginoong Fernando Hicap, Chairperson ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakay ng Pilipinas o Pamalakaya. Ginoong Fernando Hicap, magandang umaga po sa inyo, sir. Ay, ganda umaga, Orly, no? Sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga. Ilang araw na hong walang mabiling produktong petrolyo para sa mga barko, mga fishing boat na mga mangingisda sa sitwasyon pong itong digman sa Gitang Silangan, Ka Fernando. Wala pa namang report na walang nabili. Ang ano lang nakarating sa amin, yung napakataas na nung presyo ng gasolina. Mabuti naman. Oo. Akala ko kasi kinakailangan pa dalhin yung fishing boat sa mga gasolinahan. Hindi, ang hirap naman gawin nun. Dali mo na lang yung motor doon para tiyakin na hindi sila mag-hoard ng produktong petrolyo. Mabuti naman pala. Wala kapasidad Orly. Wala kapasidad ang mga mahingis ng mag-hoard. Kasi wala naman silang kapital. Kaya nga, kasi nung narinig namin niya kahapon sa isang bayan, isang barangay, alam mo naman kung mangingisda yan o magsasaka yan eh. Bakit pagdududahan mo pa kung saan dadalhin yung bibili nilang diesel o gasolina, Ka Fernando? Yes, tama yun, no? Tapos yung kapasidad niya, wala eh. Ang tama lang sa kanila, panglaot. Minsan nga, ngayon, no? Ay kulang na. Kasi mayroon ng report na halos dati 6 to 8 oras yung paglaot nila. Ngayon 4 na oras na lang. Ang dahilan doon, dahil kulang yung gasolina. Alright. Ano yung kalimitan naririnig ninyo sa mga mangingisda na para maibigay na tulong para maging maayos ang kanilang pangingisda at manatiling meron tayong mabibentang mga isda sa mga palengke? Ka Fernando? Yes, oo. Tama po yun, no? Talagang yan ligalig sa ating mga mangingisda eh. Hindi lang naririnig, kundi bilang mangingisda mismo, no? Nadirikta na nangingisda. Ito yung nakakatakot nga sa amin. Kasi kung tumataas yung gasolina, napakalaking pagtaas, habang yung huli namin patuloy na lumiliit at lumalayo kami, no? Doon sa aming pangingisdaan na dati ay dito lang sa tabi, mas sa gilid. Pero ngayon, kailangan mo nung lumayo. Alimbawa dito sa Manila Bay, pupunta ka na ng Zambales, Mindoro, no? Napakalayo na lang, kaya napakalaki na nung gasto sa gasolina. Kaya paano pa kami magsusurvive, no? Sa ganung kalagayan, para tuloy na pagtaas. Kaya ito yung panawagan namin, yung immediate, no? Na dapat ay kagyat na tugunan ng ating gobyerno. Hindi yung pinagmamalaki nila na fuel subsidy, welcome sa amin yan eh. Maganda sana, no? Na magbibigay daw ng 3,000 na fuel subsidy sa mga mangita. Ang problema doon, kakarampot lang yung maabot. Kasi yung allocation lang daw ng DE para sa mga mangingisda ay mahigit lang na 14,000, no? 14,947 yung allocation nila na may bibigyan. Sa 2.7 million na registered fisher folks ayon mismo sa DE at BIPAR, no? Ilang porsyento lang yun. Di ba? Napakaliit. Kaya hindi siya makakatulong immediately sa ating mga mangingisda. Kaya ang panawagan natin, Orly, yung suspended na yung koleksyon. Excess tax o value-added tax. Yes, kasi yun talaga yung pinaka... Doon naman yata papunta ang gobyerno, lalo na ngayong aprobado naman at mabibilisan yung pagbibigay ng emergency power. Mukhang doon naman patungo yun. Yeah, sana pagbilisan, no? Kasi naramdam na natin, no? Yung pagtaas. Alright. Nako, Ka Fernando, maraming salamat sa iyong binigyan sitwasyon. Sana magpatuloy. Kasi kahapon may mga nagpaparating na mga grupo ng mga mangisda sa Cavite pala yun. Hindi mabentahan. Sana nakalayag sila ngayong araw nito kung ngayon sila mangingisda dahil hindi raw sila napagbentahan. Pero sa inyong hanay, sa inyong sektor, lahat naman pala nakabili ng maayos na nakakapangisda naman pala. Oo. Ang ano lang yung pambili. Thank you, Ka Fernando. Maraming salamat. Sa ulitin po. Thank you po sa inyo, sir. Thank you. Fernando Hicap po, Chairperson ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakay ng Pilipinas o Pamalakaya, ang inyo pong napakinggan.